Ulat panahon na tayo mga kapuso. Magpapaulan na sa ilang bahagi ng bansa ang trough o extension ng Tropical Depression Goring. Apektado ng nasabing trough ang Cagayan Valley Region at Cordillera ayon sa pag-asa. Posible ang malalakas na ulan hanggang sa susunod na 3 araw. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signals sa alinmang bahagi ng bansa. Base sa 11 AM bulletin ng pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo 300 kilometers silangan ng Basco, Batanes. May lakas ito na 55 kilometers per hour, bugsong na sa 70 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong north-northwest ng dahan-dahan. Sa mga susunod na oras, posible pang lumakas ang bagyong Goring at unti-unti itong magbabago ng direksyon at tatahak ng tinatawag na looping track o iikot at magtatagal sa dagat na sakop ng Cagayan Valley. Babalik ang bagyo sa direksyong pahilaga sa weekend o sa Lunes. Mababa sa ngayon ang tsansa nitong maglandfall, pero dahil may tinatawag tayong area of uncertainty, may posibilidad na dumaan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley ang bagyong Goring. Maglandfall man o hindi ang bagyong Goring, asahan ang paglakas muli ng hanging habagat. Sa darating na linggo o Lunes, maapektuhan nito ang Southern Luzon, Visayas at Caraga Region ayon sa pag-asa. Sa ngayon nga, trough ng bagyo, hanging habagat at mga local thunderstorm ang mararanasan sa bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin din ang halos buong bansa. Base nga ito sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ilang lugar ang posibleng magkaroon ng heavy rains kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Asahan ding muli ang ulan sa ilang panig ng Metro Manila. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.